Penli, Pogi! The article written by Dr. Jose Antonio Goitia in his Everyman column in the Manila Standard argues that true leadership is shown through presence, not just policy. Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.'s visit Alam mo, nakakatuwa to si Kung, di ba sumuporta po ako sa ABP party list? Siya po yun, si Sir Gosia. Kumbaga, napakahusay. Napakahusay talaga, di ba? Sarado mo, uy. to Quezon after the December 19 encounter in Candelaria, where 2 police officers were wounded and patrolman Ron J. Chavez was killed, demonstrated leadership by proximity. Ang tawag dito, dahil nga po ngayon si General Torre po ay nasa MMDA na, tapos tinatawanan po ng mga DDS dahil naging enforcer. Pero ano po ba nakakatawa? 'Di ba? Yung MMDA enforcer o yung naging karton? Aray ko. 'Di ba? Yun po yung tanga-tanga talaga mga DDS, tanga-tanga talaga no? Alam niyo, Paskong-Pasko tatanga-tanga mga DDS No? No? Tanga-tanga no? Paskong-Pasko tanga-tanga Sabi kawawa naman si Torre, naging enforcer. Kawawa naman kayo, naging karton yung tatay nyo. Anak ka ng po. Tanga no? And shoutout sa ating kapulisan. Yan po ang ating kapulisan. Bagamat hindi po siya talaga showy, tayo po ang nag-highlights sa mga nagagawa po ng ating PNP. Instead of issuing statements from headquarters, Acting PNP Chief Nartates personally visited the wounded officers at United Candelaria Doctors Hospital, awarded them medals, and paid respects to the fallen. The author stresses that the impact was not the medals themselves, but the personal acknowledgement, eye contact, shared Mabait to si Nartates talaga Mabait to si Nartates Alam mo, dati talaga nabibisit ako dito di ba? Sabi ko sa inyo, nabibisit ako dito dahil kay General Torre. Pero wala rin tayo talagang marami talaga tayong hindi nalalaman. Hindi kasi natin alam yung tunay na pangyayari, kaya medyo medyo bisit. Pero ngayong alam ko na ang tunay na pangyayari, medyo naunawaan ko si Nartates. At hindi ko pala pwede sabihin sa inyo yung tunay na pangyayari. Aray ko. Ha? Hindi ko pala pwede sabihin yung tunay na pangyayari. Binawalan ako ni DILG. Okay? Sabi ni DILG, sabi nila Yusek, huwag ka na magkukwento pa. Sabi ko, magagawa ko. Anong gagawin ko dito sa GC natin? Magbabasa lang ako. Naka-GC tayo, Yusek Claire. Diba? Naka-GC tayo dito ng mga gabinete. Tapos, anong gagawin ko? face and recognition of sacrifice. Sabay ito si Nartates dahil po nagsasabi. Kaso siya yung CFP, hindi katulad ni Bato, hindi katulad ni Torre, showy siya, maingay siya, siya tahimik lang siya pero gumagalaw talaga siya. Ganun yung niya Ganun yung postura niya Hindi siya yung mabokal. Pero yung gumagawa siya ng tahimik. Parang Presidente Bongbong Marcos. Hindi siya showy, pero gumagalaw siya ng tahimik lang. The visit sent a strong message to the rank and file and their lives. Oo nga. Nyolo si Nartates, di kasi siya sikat. Kasi malakas yung kapalitan niya Malakas yung kapalitan niya. And kahit malakas yun, ang nakakatuwa lang kay Nartates, ang dami nating doubt. We have all doubted that Nartates is really a DDS ally. You know what I'm saying? We thought about it, but when the November 30 and the September 21 occurred, we have seen that PNP Chief Nartates protected our beloved President Bongbong Marcos. So we are really amazed by that kind of move by the PNP Chief Nartates. Okay?
I know you're thinking he is not like General Torre who's vocal every day. But Nartates, even though he is not vocal or showy, he do the right job as a PMP chief. Okay? It's not always being showy. Like your girlfriend. Okay? Your girlfriend is not showy, but she loves you so much. Okay? Okay? Your girlfriend, your 20 years old girlfriend, is not showy. But when you give her a tuition fee, she will say, I love you all the way. Patayin mo si BBM? No joke. Tama. Don't be judged, okay? There's a saying of our forefather, don't be judged when you can chew it. Diba? Don't be judged if you can't chew it. Always remember that. And service matter to the highest level of command. Visit kasi to si Stephen eh. Nag-i-English pa to, hindi pa tinagalog eh. Visit to eh. Ba't di mo tinagalog, Stephen? Ano ba naman to? It boosted morale, reinforced accountability in providing support and assistance, and set an example for other commanders to be present for their subordinates. Ah, si Mr. Gosha pala ang nag-English. Okay. Overall, the column presents Nartates' actions as a model of compassionate, credible leadership that strengthens trust and unity within the police force. Yes. Ayan po, ayun nga po napapabalita na sa pamumuno po ni General Nartates sa mga kapulisan ay dire-diretso at nagtitiwala sa pamunuan ng PMP. Kaya nga po, yung mga kapulisan natin hindi po talaga nag-aaklas. Hindi po nag-aaklas sa ating Pangulo at syempre kay General Nartates dahil nakikita nila ang puso at paninindigan ni General Nartates. Nakita nyo naman po sa mga sugatan, nandun kagad siya, naka-rescue. Sa mga rally, nandun kagad siya. Katulong-tulong ni DILG, John Vic Remulla. John Vic, peace na tayo. John Vic. Okay, dumako na tayo dito. ICI, walang rekomendasyon na kasuhan ng plunder si Martin Romualdez. Ako, delikado. Mukhang delikado. Mag-aasara na naman kami nila Boss Mike Cervera neto at Jake Magnus. Aasarin ko na naman sila. Ay, tubig. 240? Oh, dalawa. Babayaran ko na? Ba't di niya binayaran? Ba't ako? Kakarating lang niya ngayon. Leche plan? Leche plan. Dalawa yan. Oo nga, ba't ako gabayad? Wala siya eh. Utik naman oh. Time out, sandali lang po. Umorder siya, hindi niya pa binayaran. Ano ba naman yan? Oh. Kanina may Shopee rin, ako din nagbayad. Putik, kaya ayoko dito sa bahay eh. Putik, ginagawa akong ano dito eh. Putik, Shopee. Ano ako dito, tigabayad. Putik oh. Ayok. Nakatamad na ako tuloy. Ayoko na mag-live. Nakatamad. Aray ko. Leche. Ang putik. Oh, ito na. ICI, walang rekomendasyon. Nakasuhan ng plunder si Martin Romualdez. Oh, naku, mga galit si Boss Mike neto, tsaka si Jake Magnus. Jake Magnus, Chris Ulo. Ano na? Hoy, Ma'am Gina Chavez Bonifacio, Merry Christmas po. Thank you. Ano na, Jake Magnus, Chris Ulo? Ano na, Boss Mike? Nasaan na ba kayo? Yuhu! Yan sabi ko sa inyo, oh. ICI na to. Walang rekomendasyon, nakasuhan, ng plunder, si Martin Romualdez. ICI na to.
Ganyan lang kami. Ganyan lang po kami kasi may sa mga BBM vloggers po, iba-iba po opinion namin. Pero mahal na mahal namin isa't isa nila Boss Mike. Tama magkasama pa kami sa Bangador tsaka si Koy. Koy, ano na? Di ba? Ayan po ang balita po. Ang ICI po wala po nakikita. Alam nyo kasi, ganito lang yan eh. Kasi ganito lang yan. Nakita nyo naman si Saldi ko kung gaano siya yumaman, di ba? Si Saldi ko may pakanahan na talaga na lahat nito eh. Si Saldi ko lang talaga eh. Alam mo, ICI na nagsalita na ito, di ba? ICI na nagsalita na ito. Oh. At si speaker, nakita niyo naman, willing siya umaten sa anumang investigasyon. Si Sandro Marcos, willing silang umaten ng investigasyon. Eh si Saldi ko nasan? Wala. Ganun lang yun eh. Kung i-imagine mo, di ba? Kung i-imagine mo, oh. Absuelto. Di ba? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, pag kinasuhan si Martin Romualdez at napatunayan ng ICI, hindi babatikusin natin. Eh kaso dito po tayo eh. Nandito po sa balita na wala po makitang pagkakaso kay speaker. Wala tayong magagawa. Di ba? Tapos yung mga DDS, tinatawa na yung pagkamatay ni Akop. Sana mamatay din yung mga mangulang nyo eh, no? No? Wala namang ginagawa alam nyo, wala namang ginagawa yung mga tao. Natatawa kayo sa pagkamatay ni Akop. No? Mga DDS talaga, wala talaga tong sentido komon eh. Di ba? Oh. Ayan po ang natin, ayan po ang findings ng ICI. And sana po, abangan pa po natin, hindi pa po tapos yan. Kung to Martin Romualdez, speaker, hindi pa po tapos yan. Dahil malay natin, may makita pa na mga ebidensya laban kay speaker at makasuhan siya. Ito po, December 22 nilabas. At makasuhan siya. Magantay tayo, pero as of now, ICI na po yan. At dumako naman po tayo dito sa DPW. Alam nyo, ayoko sanang talakayin tong si Lebiste kasi may naiisip po ako eh. Parang hindi ako mapakali, may naiisip ako. Bakit? Ewan ko. Dito muna nga tayo bago natin talakayin yung iniisip ko. Okay. Senator left behind sa 19th Congress. Lahat daw sila nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel, inisa-isa namin na ang laman ng kontrobersyal na dokumento. At narito ang unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP. Yun kasi, ayan nga po yung explain ko sa inyo. Ito yung explain ko sa inyo ha. Ayan po kasi trabaho, ayan po ang trabaho ni Cabral. Add, remove, modify, di ba? Ng budget. May kapangyarihan yan, tinalakay ko sa inyo yan. Kaya pag nawala po si Cabral, malaki po ang epekto nito. At meron pa tayong isang anggulo na hindi natin nakikita eh. Na nakikita na po ngayon. Mamaya tatalakayin ko po sa inyo. Ito pong kay Lebiste. Alam mo, ayoko talakayin to kaso nagtitake down kasi nagtitake down ng YT kasi itong mga to eh. Di ba? Baka ma-take down yung YT natin. Pero, sa ngalan ng katotohanan, tatalakayin natin. For infrastructure or those pertaining to DPWH. November 14, 2025, nang idetalye ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto Yes. na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yes. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget.
Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, naging laman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, ilalabas namin ang lahat ng mga senador na nakapaloob sa DPWH leaks. Pinakamaraming requested projects umano, si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara, na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pumapangalawa si Senator Cheese Escudero na may 34 projects. Alam mo, hindi ako nagdududa kay Angara eh. Hindi ako nagdududa kay Angara. Ito po linawin lang natin. Hindi po porket may insertion, meron kasing insertion na okay. Meron pong insertion na hindi okay. Alam nyo ba yun kung paano? Meron pong insertion na okay. Na talagang legal. Kumbaga, in-insert kasi nga, hindi po porket insertion, talagang siningit para makakurakot. Hindi po ganun ha. Ang insertion po na masama ay yung katulad ng ginawa ni Cheese Escudero. Okay? Doon po sa BICAM, nung nagtagpo po ang Kongreso at Senado, nag-insert si Cheese Escudero ng almost 142 billion flood control. Diba? Yun po yun. Yun ang masamang insertion. Pero kay Angara, hindi ko pa po alam. Pero kay Cheese Escudero, sigurado tayo. Dahil meron niyang 142 billion. Yun po yun. Sa BICAM, bigla nilang ipapasok, wala po sa pinagkasunduan, bigla po silang mag-i-insert, inalis nila yung PhilHealth, inalis nila yung sa Department of Education, pinalitan po nila ng flood control. Ganun po ang insertion na ginawa nila. Ha? Yan po. Yan ang ginawa. Kasi kay Cheese sigurado Bakit? Nagpunta pa siya ng Kongreso, miniting niya si Saldico. Anak ka ng po. Yan po yan. Sige, diretso. Si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ika-4 si Senator Pangalawa, eto na. Bago natin yung si Amy Marcos, dadal-dal-dal-dal yung pala. Ganun rin pala gawain. Eto na. Yung 142 billion ni Cheese Escudero, in-insert niya. Then, malupit pa doon, pagka-insert ni Cheese, ni-reward niya sa mga senador. Di ba? May Davao, may Bulacan, ni-reward niya. Ang masaklap dito, kung sa Kongreso merong contractor, kumbaga sa Kongreso kasi contractor, yung contractor, sila mismo. Ganun naman ang pagkadali dito sa Kongreso. Yan ang style nila. Tulad ni Saldico, may contractor. Siya mismo ang contractor, Sunwest. Dito naman sa senador, iba naman ang style nila. Kasabwat naman nila ang mga district engineer. Napansin nyo? Pare Bini Rod, shout out. Napansin nyo ba? Paano na-booking itong mga to? Dito kasi, matindi dito sa Senado. Kung sa Kongreso, sila mismo ang kontraktor, dito matindi. Yung district engineer, kumpare nila. Yung USEC, kinakapatid nila. Kaya ganun po katindi dito. Ganun po nila pinagkatay-katay ang pera ng taong bayan. Kaya galit na galit ang Pangulo. Kaya kita nyo po lumalabas ngayon. Kaya kita nyo po lumalabas ngayon. Ganyan. Umaabot na po tayo sa patayan. Umaabot na po tayo sa mga bayolente. Yan po yun. Diretso natin. Ikatlo si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ika-4 si Senator Amy Marcos na may 28 projects. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano.
11 projects para kay Senator Mark Villar. Oh! 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Oh! Siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. Oh, yan. Eh, mga nag-insert. Oh. Jaime. Ano ba? Feeling malinis ka pero mababa ka talagang tao eh. Oh. Jaime, kala ko ba malinis ka? Oh. Ay, mababa ka pala eh. Oh. Feeling mataas ka, mababa ka pala. Yan tayo eh. 7 para kay former Senator Coco Pimentel. Oh. Tig-6 naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. Nako. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Oh. Lito Lapid Oh. at former Senator Francis Tolentino. Oh, lahat pala kayo dyan eh. Ubus. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Oh. Win Gatchalian Oh, si parang Wing Gatchel yan, oh. Bawal ka na sa EDSA, ah. at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators JV Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Oh, lahat pala sila eh. Kompleto eh. Isa naman para kay Senator Risa Hontiveros. Oh, pati si Ma'am Risa Ontiveros, oh. Delikado rin. Inappropriate intervention ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon yan kay former Yusek Bernardo. Dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Corroborated ang nakuha naming mga dokumento ng sworn affidavits na isinumite ng ilang dawit na DPWH official sa flood control scandal. Tugma ito sa mga inilistang proyekto ni Bernardo na pinanumpaan niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Maliban sa mga nabanggit nitong proyekto na produkto ng mga umano'y BICAM insertion. Existing din ang mga proyektong ito base sa transparency server ng DPWH. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag ang lahat ng nabanggit na former at incumbent senators. Bukas ang BNC para sa kanilang panig. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Yan ang problema natin dyan. Diba? Ang problema po kasi natin dito, yung insertion. And pag sinabi pong insertion, okay? Pag sinabi po natin insertion, hindi po nangangahulugan yan na insertion ay may pagkasama. May insertion na sobrang sama, may insertion na okay lang naman. Kasi parang ano yan eh. Para pong pork barrel yan. Ha? Para pong pork barrel yan. Teka lang ha, may sisave lang ako. Para pong pork barrel kasi yan. Teka lang ha. L1. Tinanggal na nga yung pork barrel eh. L2. Sandali lang po ha. Okay? Tinanggal na po yan. Kasi itong insertion na to, ang problema po dito ay yung, alimbawa po, yung insertion nila Joel Villanueva, automatic po pagdanakaw yon. Bakit? Kasi po, kasabwat nila si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, si Gerald. Yan po. Tulad ni Jinggoy, kasabwat niya sino? Kasabwat niya si Bernardo. Kasabwat niya si Henry Alcantara. Kasabwat niya si Bryce Hernandez. Ngayon, aalamin natin ngayon, yung ibang insertion dyan, kung ganun din ang ginawa, katulad nila, Raffy Tulfo, Bongo. Naku kay Bongo. Diba? Yan po ang aalamin natin ngayon. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang
nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at